Hi mga mams! Welcome back to my YouTube channel. Mams, gusto ko sa inyo ipakita itong bagong dating ko lang from O-Shopping. Actually, first time ko umorder sa O-Shopping. Muntikan nga magdoble kasi kada order ko dun sa website nila, halimbawa na-check out ko na, ang lumalabas is parameter error. Hindi ko naman alam na okay pala yun, nag-go pala siya. Until kinabukasan, chinek ko yung email ko, pagtingo, tadan, pre-set yung order kong ito. Buti na lang nakapag-chat kaagad ako sa customer service nila and na-cancel ko kaagad yung dalawa. Kung hindi, 1,212 kaagad, bali 3,600 agad. Patay, dali tayo yan sa ating asawa. Char. Pero na mga ma'am, paalam naman ako bago umorder neto. Siyempre, sa buhay mag-asawa, bago kayo bumili ng mga bagay-bagay, para hindi kayo mag-away, bago umorder online, magpaalam muna sa ating mga asawa. Siguro wala pang 1 week bago dumating. Mabilis lang siya mga ma'am. Hindi ko lang alam. Siguro depende din sa location. Kasi dito sa amin medyo malapit na. Ito, natanggal ko na siya sa box mga ma'am kasi na-disinfect ko na siya. Etong ang bill ko dito ay 200 pesos. Tada! Ano kung basa dito? Edgo. Hindi ko alam kung anong basa sa blender ko. Ayan, binili ko siya kasi di ba? Kasi all know mga moms, nagbe-baking na tayo ngayon and wala akong lagayan. Ang ginagawa ko na lagayan yung mga pinaglagyan ko ng stiko. Alam niyo yun, super sticks. Ayun, yun lang ginagamit ko sa ngayon. And hindi naman lahat ng ingredients sa pagbe-bake is pwede doon kasi nga hindi siya airtight katulad diba ng instant dry yeast at baking soda. Dapat airtight yung lagayan niya para hindi siya sumiyaw. Ito mga moms, ipakita ko na siya sa inyo. 200 pesos siya mga moms. Nakalimutan ko na regular price niya eh. Basta mahal siya, nakasale lang siya nung binili ko. 200 ko na lang siya nabili. 8-in-1 siya, bali 8. Ayun mga moms, na ano lang ako. Akala ko kasi ano to eh. Tawag dito, akala ko yung airtight. Na-disappoint lang ako mga moms kasi malaki naman siya, okay siya. Yun nga lang, hindi siya airtight mga moms. Sobrang dali niyang buksan, no? Walang ka-effort. Parang nakapatong lang yung takip, di ba? Nakaka-disappoint lang. Siguro ilalagay ko na lang dito harina or cocoa powder or cocoa, whatever ang pronunciation doon. Pero kami, simpleng Pinoy, tawag lang namin doon, cocoa. Ayan mga moms, ito yung 1.9 liter or 1,900 ml. Ganito siya kalaki. Tapos hindi ganun kaganda yung takip niya. Tingnan nyo, isasara ko siyang maigi. Pero effortless pa din ang pagbubukas, diba? Ito, isang piraso yung ganito. For me, medyo disappointed ako dito kasi gusto ko nga is airtight. Ayan, ganyan siya kalaki. Hindi din siya pwede lagay ng gatas ng mga junakas natin kasi nga hindi siya airtight. Tapos, ang sunod ay times 2 na ganito siya kalaki. Dalawang pirasong ganito kalaki. Excuse yung maingay namin aso. Maingay talaga siya kasi stress na siya. Hindi na siya nakakalabas. Dahil sa UCQ, quarantine din siya. Ito mga ma'am, dalawang pirasong meron tayo neto. Sa 8 mo na pinili natin. Dalawang pirasong hindi din maganda ang pagkakatakip. Kasi, dalawang piraso na ito. Ang ilalagay ko dito siguro ay asukal na lang. Hindi ko alam kung obra dito sa asukal mga mams kasi alam niyo naman ang mga langgam dito sa atin ay matatalino. Nabubutas nga nila kahit yung mga nasa sachet. Tapos, ito ay, ang cute lang neto, nilagay ng mga sausawan. Pero parang hindi din siya obrang lagay ng mga sausawan like toyo, suka kasi madali nga matanggal yung takip niya. Baka matapon lang. Ayan mga mams, 5 pieces. Meron tayong 5 pieces na ganito. Ang cute niya lang. Siguro pwede ko itong lagyan ng mga cinnamon powder, mga almond slice na makukunti lang ang amount. O kaya yung cashew nuts. Ayan, ganyan siya kalaki. Ang laki. Madali din siya matanggal. Sasara natin maigi. Kaya, I suggest kung gagamitin nyo siyang baunan, siguro ang pwede ilagay dito ang mga dry ingredients. Lalo na kung bata ang pagbabaunin nyo. Halimbawa, yung mga slice na fruits like banana or apple, yan pwede yun dito. Pero may mga sabaw, hindi pwede kasi madali siyang matanggal ang takip. Baka malungkot ka lang kasi pagbukas mo, wala na yung pagkain mo. Ayan mga ma'am, ito ang Edgo. Hindi ko alam kung dito Edgo. Whatever do they call this one. But it's one for 200 pesos. 8-in-1 na siya mga ma'am. Pwede siyang lagay ng mga anik-anik. Pero yun nga, ulitin ko hindi siya airtight. Parang simple lang siyang baunan. Or storage egg labo. Ganun. Tapos the next one is, ito talaga ang pinaka-bet ko. Ito, kaya lang, nakasale din siya. Pero mahal pa din, 500 pesos. Ito mga ma'am. Ulitin natin, the ELO 7-in-1 Magic Chopper. Actually, hindi naman siya talaga basic needs kung ano. Pero ayan, hindi ko din, nakalimutan ko din ang regular price niya mga moms. Pero nabili ko na lang siyang 500 pesos. Imagine, alam ko 1,000 plus ang regular price nito eh. And kung gano'n ang presyo niya, hindi ko siya bibilin kasi sobrang sayang. And hindi naman to necessity or basic needs sa bahay. Kasi meron naman tayong kutsilyo at meron din tayong tantara na pwedeng paggayatan. Medyo matami-dami din eh. Ito, yan. Maganda siya mga moms. Ito yung buuhin muna natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Meron akong mabulok-bulok ng pipino. Nakakainin ko. Ayan mga moms, tingnan nyo, di ba medyo malaki din siya. Ayan ang size niya. Kung na-imagine nyo, hawak ko siya, ganyan ang size niya. Tapos, ayan, igaganyan mo lang siya. Meron siyang ganito rubber. Para kung halimbawa, sa table, gagamitin nyo, di ba minsan kapag plastic na andar-andar. Yan, may feeling ko nakapit naman siya. Hindi siya basta andar. May stopper siya. And, tadan! Ito. Meron siyang mga kasamang blade. Mga ganito, oh. 7 yata, based dun sa, sa title niya. Sa tawag saan niya, 7-in-1. 7 yata yung ganito niya. Ayan mga mams, matalim yung blade niya. Pang french fries yata to. Tatry natin yan mamaya sa isang pipino. Tatry natin lahat.
Ayan, ipipress mo lang siya. Ito yung nasa ibabaw dapat yung talim niya, tapos ito yung pang-press mo para lumubog siya. Ayan. Tapos meron din tayong, dalawa yung ganito eh. Ito yung pang-press, yung pinipress yung ano. Ito yung parang pakayod ang style ang gagamitin mo. Hindi ko alam tawag dun eh. Pasensya na mga moms. Alam ko lang kasi yung kinakayod, yung parang cheese kapag tayo nag-grate. Meron siyang ganito. Ayan, apat yung pang ano niya. Ayan, yung blade. Feeling ko pwede ito sa ano, sa Jojo fries. Kung nabili kayo. Mojo's nga yata. Mojo's yung patatas na nilalagyan ng crispy fry. Yung manipis ang gayat. Ayan, pwede siya dito mga moms. Matalim siya. And huwag basta palaruan sa mga bata. Itabi sa mataas na lugar dahil delikado to. Baka makayod ng mga junakis niyo yung... Ito, hindi ko alam para saan to yung mga moms. Kung kayo din yata to. Tapos ito, hindi ko din alam. I-figure out natin kapag ginamit na natin. Ayan. Tapos ito nga. Ito lang medyo alam ko. Alam ko pang cheese yung ganito. Pasensya na mga moms. Hindi ko kasi alam tawag sa mga ganito. Kasi alam niyo naman, first time mom lang din ako. And nag-experimento lang din ako sa buhay. Ayan. And fit din siya dito. Ikakagat din siya dito. Fit din siya dito. Hindi ko na may isa na maayos kasi. Pero fit din siya dito sa... Di ba ang ganda? Ang ganda na lagay niya. Mukha siyang Tupperware. Kaya mas mahal yata yung Tupperware. Tapos yung pinapress naman, meron tayong 3 blade. Eto, 3 blade po ang meron tayo. And again, matalim po ito. Kaya ingat at dahan-dahan sa paggamit. Dito po siya ginagamit yung may pang-press. Yung ganito. Yan. Papalitan. Madali lang siyang tanggalin mga moms. Ihilahin mo lang. Ayan, meron tayong 3 ganito. Hindi ko alam para saan to. Pang-fries na malalaki din yata to. And eto pang Mojo's na matama din. Charot. Ayun. Tapos eto, nakalagay. May instruction to mga moms, actually. And babasahin muna natin to. Ayun, ang tawag pala dito ay chopper big cubes. Cube pala magagawa nito, pero malalaki. Tapos ito, yung isa, yung nakalagay na dito. Ito, yung ganyan kalaki. Chopper small cube. Pang small cube. Tapos itong long cut naman, tawag dito ay pang long cut slicer. Pang ano lang daw siya. Soft foods only. Ayun. Tapos, ito ay julienne. Pang julienne slice. Slice ba yun? Yung julienne. Tapos, ito ay fine slicer. From the word itself, fine slicer. Siguro naman mga moms alam nyo na. Ito ay grater din pala tawag dito. Grater. Tapos, yung isa, grater din. Yung nandito, yun nga, is grater. Tapos yun nga, eto may kasama siyang manual kung saan makikita nyo kung paano siya gamitin and kung paano ingatan. May ganito din siyang kasama mga moms. Panlinis daw to. Halimbawa may sumabit-sabit. Para hindi ka masugat, eto gagamitin mong pantanggal. Panlinis, panghila kumbaga. Tapos meron din po tayong kasamang ganito. Eto. Para hindi ka din masugat. Sa halimbawa, eto kunwari mag-grate ka. Eto yung pangahawak mo halimbawa sa cheese. Tapos gaganan mo. Mamaya itatry natin siya mga moms. Pero maya-maya kasi hugasan ko pa ito. Inalkoholan ko lang ito kahapon. Hindi ko pa siya nahugasan. Ayun. Medyo pala mata. Yan. Ito siya kalaki. And madali lang siyang ano yun. Ipapatong-patong mo lang. Tapos ito. Ganito. Ganyan lang kadali, diba? Tapos feeling ko madali naman siya linisin kasi wala siyang mga siksik-siksikan na ano. Ito brush. Feeling ko brush ang kailangan gamitin dito. Lumang toothbrush or bago. Tayong bahala. Bahala nyo naman yun. Ayan. Di ba malaki siya? Pwedeng dito muna din ba, nagayat ka, pwedeng dito muna din muna ilagay siya. Kung wala ka naman ng ibang gagayatin pagkatapos nito. Ayan. Magtaray ulit ako mag low carbs. Charot, ang hirap na ulit mag-diet mga moms. Kaya, ayan, lalo tayong tumataba, lalo ngayon nag-baking. Ayan, yung ilaw 7-in-1 ko, binili ko siya ng 500 pesos. Naka-sale. Tapos, eto, Kukan knife set. Tadan! Hindi ko, sabi ng asawa ko, kaya ko daw ito binili ko panggayat ng cake. Pero hindi ko talaga alam na panggayat pala talaga ng cake to. Binili ko lang siya kasi natuwa ako, nagandahan ako. And mukha siyang matalay, mukhang maganda. Tikalidad. Ang pangit lang ay wala siyang indication na kukan talaga sa mismong knife set. Walang tatak sa mismong kutsilyo, nakukan siya. Ay no, wala akong makikita mga moms. Tapos, na regular price nito I think is 1,300. Pero nabili ko na lang siya ng 200 pesos. Sana matalim. Hindi ko pa siya binubuksan mga moms kasi may kutsilyo pa naman kami. Siguro gagamitin namin ito kapag nakalipat namin sa bagong bahay. Charot! Hindi kapag nag-bake na ako ng cake. Hindi ko pa natatry ang cake eh. Ang natatry ko pa lang is mga cookies, brownies, banana muffin, mga ganarn pa lang. Takot pa ako sa cake tsaka wala pa akong mga ingredients na magagamit kasi para dito. Like icing, yung mga fondant, like labo. Ayan, 250 pesos siya mga moms. Ang regular price nito is 1,000 plus. Hindi ko lang sure. Basta check nyo na lang sa O-Shopping website. Tapos eto mga moms, the last but not the least, Masplex quick pull chopper. Nakakatuwa siya mga moms, nagamit na namin ito kahapon. Nagluto ng Korean eklabo yung asawa ko na nagpagiling siya sa akin ng bawang at saka ng luya. And ang galing niya mga moms, talagang maganda yung pagkakachop niya. And madali din siyang linisin.
Kaya nasugat yung asawa ko kasi sobrang talim ng blade niya. Ayan. Ito yung ayan, Masplex. Ito talaga yung bet ko, mga moms. Maliban doon sa ilaw 7-in-1. Kasi may napanood akong vlog. Nagda-diet yata siya. Ganito yung ginagamit niya sa ano niya, veggie salad. Ayan, Masplex ang brand niya, mga moms. Bought this one for only 150 pesos. Imagine, napakamura. Meron din ito na bibiling walang tatak sa Shopee or Lazada. Pero syempre, kung bibili ka din naman, doon ka na sa may tatak. Hello, mga moms. Masplex to. Yung nasa Shopee nakita ko wala siyang tatak eh. Pero kamukha siya. Hindi ko lang alam kung, alam niyo naman kapag mahal ang product, quality ang inaan natin, ang pinagbabasihan ng presyo. And hopefully, matibay ito. Kasi maganda siyang gamitin. Ayan mga moms, ganito siya gamitin. Sa mismong box, may instruction naman siya. Ito, yung ano, may before and after. Papakita ko na lang din sa inyo. Ayan siya. Ang tawag dito ay powerful pull cord mechanism razor sharp blades. Mga moms, pakita ko na sa inyo yung quick pull chopper. Nagamit ko na siya kaninang umaga kasi nagsangag ako ng bahaw. And ayan, as you can see, eto meron ako dito tatlong butil ng bawang. Syempre babalatan din natin mga moms muna bago natin ilagay. And madali lang siyang ano mo lang siya, ikutin mo lang para ma-open mo. And then ayun yung blade niya. Matalim siya mga moms, nasugat yung asawa ko kahapon. Pero maliit lang naman. Lalagay lang natin yung bawang. Tapos eto meron siyang bilog dito. Indication para malak. Yan. Push lang yan. Tapos madali lang siya. Ayan, di ba? Pwede na. Kung magluluto kayo ng maramihan, halimbawa may handaan, sobrang useful nito mga moms, feeling ko. Kasi na-try namin nung na-first birthday yung anak ko, grabe, sobrang daming bawang at tinadtad, binalatan, at pininong gayat para sa spaghetti, sa pansit. Ayan, tingnan nyo. Ayan siya, oh. Tada, di ba? Napakadali na magayat ng ano. Kung mag-aano ka, kung mag-Shanghai, di ba? Kapag nag-Shanghai tayo, di ba, dapat maliliit yung gayat ng carrots. Pwede siya dito, mga ma'am show, di ba? Niliit na ng gayat. And, kasi kapag ako nagluluto, gusto ko ganito yung gayat ng bawang para labas na labas yung, ano niya, yung amoy, tsaka yung, basta yung amoy. Ayan. Tsaka, sabi dito, marami kang pwedeng gating na dito. Nakalagay dito sa lagayan. Mayroong celery, may carrots. Ayan mga moms, tsaka kung kasi nagtry akong gumawa ng homemade skinless longganisa, sobrang ano nito, sobrang helpful nito para doon. Kasi kapag gumawa ka ng skinless homemade longganisa, kailangan maliliit talaga yung chop ng bawang mo kasi nga baka mamaya pagkagat ng bata, pagkagat natin may malaking tipak pa ng bawang. Kaya sobrang useful nito mga moms. Gagawa ulit ako ng homemade skinless longganisa ko. Ayan mga moms, etong ano, hugasan ko muna and then babalik tayo. Ito na mga moms, naugasan ko na siya at basa-basa pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ilalim niya, may ganito, hindi siya andar-andar. Ayan. Yung pipino ko is kinat ko in 5 para maraming time magawang hugis. And try muna natin this one, itong maliliit na to. Ayan. Medyo matigas siya, no? Nadurog lang, hindi yata pang pipino. Hindi yata pang pipino to. Ayan, ganito ko nalabasan ng pipino. Ang ganda niya mga moms. Mas maganda siguro to kung matigas yung dudurugin natin. Para siyang french fries na manipis. Siguro mas yung gantong gayat para nakakakita ng ganito kaliliit na gayat sa lumpiang hilaw. Sa ano, pang singkamas. Ayan, try naman natin ang iba. Hindi ko na itatry itong dinidiin mga moms kasi sobrang lambot ng pipino natin. Parang hindi siya kaya. Sa sunod na lang yung ganyan. Tatanggalin ko to, papalitan ko nung ginigili. Tinanggal ko to mga moms. Ang gagamitin natin ay ito. Yan. Yan. I-fix muna natin bago. Tapos ang itatry natin is yung ganito. Unahin pala daw yan. Tapos ito, ang silbi nito ay pang ganito. Ito, ikakapit yata dito. Dali niya lang gamitin mga moms kapag ganito. Tapos kapag maliit na, hindi ka na matatakot na masugat ka. Kasi may ganito nga. Merong hindi pumasok mga moms. Perfect sa pang-pipino. Kung mahilig kayo kumain ng mga veggie salad, perfect ito nyo. Hindi na siya makayad mga moms. Siguro ganyan lang talaga siya kanipis. Ganyan o. See? Tingnan natin.
Diba? Nipis. Ganito yung nagayat natin sa perfect siya pang pipino talaga. Yan. Ito yung ginamit natin dyan. Sa ganito. Okay, next is anong try natin? Ito. Curious talaga ako. Para saan to? Kabit na natin siya. Unahin natin itong ilalagay na. Tapos, saka yan. Okay, next one is pipino again. Tutusukin ko na ito. Para mahirap to. Huwag na natin gamitan ito. Ah, pang maliliit. Nakakatakot siya mga moms. Kung gagamit kayo nito, siguro dobling ingat. Dahil baka mamaya, kamay mo na pala nakakayod. And it's so kadiri. At masakit. Ay, ganito pala siya. Ay, siya ganito pala dapat kasi fit siyang ganito. Ah, oh. Hindi niya naman. Kaya wala na ako nakakayod. Siguro, I guess, hanggang gano'n lang siya. Natatakot ako mamataling talaga to. Yan, hindi ko na to anuhin. Yan yung natira niya. Let us see the look. Ah, pino nga siya mga moms yun. Parang ano, kapag mag-aatsara ka. Ayan, mukha siyang atsara. Makakain ko pa ba ito yung ganyan itsura ng ano, pipino. Ayan, ito yung ginamit natin. Pino siya mga moms. Malinis naman kamay ko. Ayan o. Parang nga siyang pang-atsara. And next, nakakatakot to mga moms yun. Nakaumbo kasi yung ano niya. Kailangan talaga sobrang ingat. Next is eto, ganito na. Ayoko nang itry ito mga mams kasi ito ay alam na natin lahat na pang cheese. Eto, gusto ko itong itry. Kaya lang, hindi siya para dito eh. Pero pwede na din siguro. Pang dito talaga siya yung ganito kasi pinipress, hindi kinakayon. Meron pa ako dito dalawang pipino. Kaya nga natin pa itong ubra. Ay, pwede naman pala siya mga mams. Kaya pa, ay, hindi. Kailangan pala tanggalin talaga to. Tapos palitan natin. Tanggalin ko lang mga mams. Ayun na lang. Diba ang dali niya nang tanggalin? Ayan. Tinanggal ko to kasi ito ay pang grate. Ito ang ginagamit natin kapag gagamit tayo na ganyan, pinipress. Tanggalin natin to. Palitan natin siya ng ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mams. Ito yung rubber niya na hindi siya gagalaw-galaw. Okay. Ang dami kong hukasin. Try na natin this one mga mams. Sana maganda. Press. Mukhang madali na. Mukhang okay to. Ang galing. Okay, tada! Look, oh, ang ganda niya, oh. Ang ganda niya, in fairness. Ay, nalaglag. Ayan, oh. Look, mga moms, oh. Tapos pare-parehas pa yung size. Perfect akong gagawa ka ng mojos. Tapos, ano pa ba? Ito pang gina. Ayan. Naisip ko lang pang mojo siya. Kasi, mahirap magayat ng maninipis sa patatas na pare-parehas ang size. Diba okay siya, mga moms? Yan ang ginamit ko mga moms kasi yung iba katulad nito, hindi naman siya pwedeng pang pipino. Baka magmukhang pagkain na ng baboy yung pipino ko. And ito mga to, kahit tunay ko yan, kakainin ko yan, sobrang sayang. Kailangan natin ngayon ng healthy foods, kaya hindi tayo dapat ang sasayang, maraming tao ang nagugutom. And for today mga moms, pasensya na kung medyo kung hindi ko nagamit lahat kasi pipino lang meron ako sa ngayon. And magtitinola ako, hindi ko alam kung anong pwede rin ang gamitin pang tinola. Wala naman yata pang size ng sayote dito. And for today mga moms, sana nag-enjoy kayo and sana, ayun, nagkaroon kayo ng idea kung paano ito gamitin if ever mag-a-avail din kayo sa O-Shopping. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nakasale pa din siya kasi sale price to nung binili ko 500. Ang regular price nito is 1,000 plus. Ayun lang mga moms, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.